Amen. Sige po, bago tayo mag-umpisa, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, this month, ang ating topic ng buong buwan na to is about forgiveness. So, nagpapatawad ba kayo? O nagpapatawa lang? So, ang pag-uusapan natin ngayon is loving the unlovable. Yan. Napakaganda ng ating title. Bago mag-umpisa, basahin muna natin yung Matthew 5:44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. And also the Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, yun. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, mahirap magmahal ng hindi lovable, no? Mahirap ba magmahal ng hindi ka mahal-mahal? For example, isang tao, hindi siya lovable, ang hirap mahalin. Right? Totoo yan, di ba? Napakahirap para sa atin. Kasi madaling magmahal ng taong mabait, yung marunong magpasalamat, yan. Yung marunong tumanaw ng utang na loob. Yan yung mga madaling mahalin eh. Pero paano pag yung kaharap mo is yung naninira sa'yo, nangiinis sa'yo, chinichismis ka, nagsisinungaling sa'yo, hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa'yo? Paano pag gano'n na yung kaharap mo? Alam nyo, doon natin makikita kung anong love ang meron sa atin. Human love or kingdom love. So, thank you po. Pagmamahal to, no? Love you. So, before I start, may isang babae sa Amerika. No, medyo matanda na siya. No, so, every time o every day, binubuksan niya yung bintana. Then sumisigaw siya, "Praise the Lord!" Araw-araw niya ginagawa to. Pero doon sa neighborhood niya, meron doon isang atheist. Every time na naririnig niya ito, sumisigaw rin pabalik yung atheist. "There is no God!" Araw-araw yon. So one time, si Lola nawalan ng trabaho. So, nag-pray si Lola, "Lord, you know my needs." At narinig ito nung atheist. At naisip nung lalaki na pagtripan si Lola. So, ginawa nito, bumili siya ng groceries. Tapos, nilagay niya dun sa pinto ni Lola. Kinabukasan, nagising si Lola. Sabi ni Lola, "Wow, praise the Lord! Lord answered my prayer." Narinig na naman ito ng lalaki. Sabi niya, "Hoy, ako ang bumili niyan. At gusto ko lang malaman mo, wala pa ring Diyos." Yung pa rin ang sinigaw. Si Lola, tumawa lang. Sabi niya, "Praise the Lord. Hindi lang talaga nagpo-provide si Lord. He allows also to pay the devil of my groceries." Amen. Love. Tumalino kayo ha. Kanina, yung joke ko kanina, medyo ano kayo eh. O, sinadya nyo lang. Love and faith always rise above hate.
Ang tao, pwedeng manakit. Right? Pero ang kingdom heart is marunong magmahal. Marunong magpakita ng pagmamahal. In the world system, love is reactive. If you treat me right, I will also treat you right. Pakitaan mo ako ng maganda, papakitaan din kita ng maganda. Mabait ka sa akin, magiging mabait rin ako sa iyo. That's world system of love. Reactive. But in kingdom system, love is redemptive. Kahit sinaktan mo ako, ang dami mo sinabi sa akin masasakit na salita, nagsinungaling ka sa akin, hindi mo binayaran yung utang mo, still, I will show you the King's heart. Amen. So, that's why Jesus said, love your enemies and pray for those who persecute you. Grabe, no? Ang hirap. Love your enemies. Mahalin mo daw yung mga taong kaaway mo, yung mga taong nakakasakit sa'yo. Hinanakit sa'yo. Mahalin mo daw. Ang hirap. Pero mga kapatid, ito ang marka. Pag nagmahal tayo, ito yung marka ng tunay na anak ng Diyos. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kingdom love is not reactive. It's redemptive. It does not wait to be loved back. It initiates. It doesn't just respond to kindness. It restores the broken. That's why Jesus didn't wait for us to be good first. Bago niya tayo mahalin. Romans 5:8 says, while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo lahat ay makasalanan, namatay sa atin ang ating Panginoon. Hindi niya inantay muna maging mabuti tayo, bago niya sabihin, okay, sige, minamahal na kita. Ibig sabihin, habang pasaway pa rin tayo, matigas yung ulo natin, pilit natin lumalayo sa ating Panginoon, dinidisobey natin siya, yet, God choose to love us. Pinili pa rin ng Diyos na mahalin niya tayo sa kabila ng pagiging rebelde natin sa Kanya. That's the DNA of heaven. Love that gives, not love that waits. Hindi muna nag-aantay na mahalin niyo muna ako bago ko kayo mahalin. Kung hindi niyo ako mamahalin, hindi ko rin kayo mamahalin. Dahil ang ginawa ni Jesus, minahal niya muna tayo. Kahit na nagre-rebelde tayo sa Kanya. He chose to love us. Point number 1. Anyone can love the lovable. Only kingdom nature loves
enemies. Sa mundo, madaling magmahal kung lovable ang isang tao. Napakadali. Pero ang tanong, paano nga kung hindi lovable ang isang tao? Paano kung siya yung taong naninira sa'yo? Yung nagsisinungaling sa'yo o gumagawa ng kwento tungkol sa'yo. Pero pag pinili natin magmahal, diyan natin makikita kung sino ang namumuno sa puso natin. Emotion ba o kingdom nature mo? Jesus said, if you love those who love you, what reward will you get? Kung mamahalin mo lang daw ang taong nagmamahal sa'yo, anong reward makukuha mo? Kung ang kaya mo lang mahalin yung mga taong nagmamahal sa'yo, anong reward makukuha mo? Kasi, you know what guys? Kahit unbelievers, kayang gawin yun. Ang magmahal ng lovable. Kayang gawin ng mga unbelievers yun. Pero tayo, na citizen of kingdom, we called to a higher standard. To love the unlovable. Mahalin ang taong di ka mahal-mahal. Because the kingdom is not about feelings. It's about nature. And the nature of king is love. Ang nature ng hari natin is love. Not conditional, but eternal. Ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon is eternal. Kahit na matigas yung ulo natin, pasaway tayo, kung paano kami minahal ng Diyos dati. Simula nung una, hanggang ngayon, walang nagbago dun. Hindi nabawasan. This week, hanap ka ng taong kinaiiritahan mo. Or kung may person na naiirita ka, pray for them. Hindi para i-curse sila or isumpa. Hindi. But to bless them. Because the moment you pray for them, you rise above offense and walk like royalty. Hanap ka ng taong kinaiinisan mo. Or yung nakasagutan mo. And pray for them. Point number 2. Forgiveness is the proof of maturity and divine DNA. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi senyales ng kahinaan. It's a kingdom strength. Hindi po ito weakness. It's a kingdom strength.
Sa totoo lang, mas mahirap namang talagang magpatawad kesa gumante. Mas madaling gumante kaysa magpatawad. Pero pag mas pinili mong magpatawad at magmahal, yun ang mas maganda. Kasi hindi lahat ng tao ginagawa yun. Ang common na ginagawa ng tao kapag nasasaktan sila, they are planning for an revenge. Paano maghihigante? Pero pag nagpatawad ka, pinapakita mo lang that you carry the DNA of your Father in heaven. Pinapakita mo lang na may DNA ka ni Jesus. Remember, Jesus on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Habang sinasaktan siya, nagmamahal siya. Father, forgive them. That's maturity. That's a kingdom mindset. Ang immature na tao, laging reactive. Kumbaga, laging nag-iisip, paano makakagante? Pero ang matured na anak ng Diyos, redemptive. Laging ang tanong ng matured na tao is, paano kaya sila matutulungan makita si Christ? Hindi, paano ko kaya sila mapapahiya? Gusto ko yung pag napahiya sila yung tipong di na sila lalabas ng bahay. Yung tipong isusumpa nila yung tao. Hindi ganun. Ang tanong nila, paano kaya nila makikita si Christ? And I know, alam niyo ang sagot. Not in our words, kundi sa ating actions. Kung may taong nakasakit sa'yo, last week, last month, last year, last decade, naalala mo pa, yung taong nakasakit sa'yo, sulat mo yung pangalan niya sa isang papel. Basahin mo. Lord, sabihin mo, Lord, I release them. I forgive them. Sulat mo yung mga pangalan ng mga taong nakasakit sa'yo. Tapos basahin mo isa-isa yung pangalan, Lord, I forgive them. Because, Lord, I'm not a prisoner of offense. I'm a citizen of heaven. That's why, Lord, I release them. Pinapatawad ko na sila, Lord. Kahit gaano kabigat, kasakit yung ginawa nila sa akin, Lord, pinapatawad ko na sila. Mga kapatid, wala rin namang magandang madudulot kung iipunin natin yung galit. Nasisira lang araw natin. Pero pag natutunan natin magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin,
mas giginhawa ang buhay natin. Mas magiging masaya tayo. Dahil walang hatred or pride sa buhay natin. Love is a weapon that disarms hatred. Love is not just emotion. Hindi lang to basta emotion. It's spiritual warfare. When you love your enemies, you confuse the devil. Ako confuse si devil. Hala, ba't hindi siya nagalit? Expected ko magagalit siya eh. Expected ko sasapakin niya yun eh. Pero bakit hindi siya nagalit? Anong nangyari? Because the devil expect you to hate. But you respond with grace. Pinakita mo pa rin yung pagmamahal mo. As a citizen of kingdom. Romans 12:20 says, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Kung yung kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Kung pakainin ng kamao, ha? Sabi dito, if he is thirsty, give him something to drink. No, kung pagod na yung may galit sa'yo, kakasuntok sa'yo, magsabi mo, teka, time out. Baka pagod ka na, ito tubig. Pagod ka na, kakasuntok sa akin eh. O ito, meron akong sandwich dito, tsaka water. Inom ka muna, tsaka kain. Tapos pagkatapos mo, game na uli. Bugbugin mo na uli ako. Sabi dyan eh, if your enemy is hungry. Pero grabe, no? Parang kontra sa common sense. Pero ito ang wisdom ng kingdom. Kapag pinili mo magmahal, parang binabasag mo yung chain ng hatred at pride. Hindi mo pinahihintulutan ang kasamaan na makontrol ang puso mo. No, instead of posting someone sa SOCMED, instead na i-post sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, kung ano pa man yan, pray for them. Kaysa mag-aksaya tayong kakatype ng napakahaba, sobrang haba, para lang i-post ang isang tao, ipanalangin na lang natin sila. Instead of ignoring someone, greet them kindly. Nakasalubong mo yung kinaiinisan mo sa school, greet them. Kindly. Huwag mo iwasan.
batiin mo ng masaya. You disarm darkness by walking in light. God loves us at our worst. We reflect Him when we do the same. Sabi nga sa Romans 5:8, reminds us, while we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, God didn't wait for us to be perfect first. He loved you at your worst. When you were still lost, stubborn, disobedient, He loved you at your worst. Hindi niya munang inantay na maging perfect ka muna bago ka niya mahalin. At ngayon, sabi ng ating Panginoon, anak, gaya ng pagmamahal ko sa iyo noon, ganon din ang ipakita mo sa iba. Kung paano kita minahal noon, ganong pagmamahal rin ang ipakita mo sa iba. Yung mga panahon na matigas ang ulo mo, yung mga panahon na dinidisobey mo ako, kung anong pagmamahal ang binigay ko sa iyo, ganoon rin ang ipakita mo sa iba. Amen. Every time you choose to love someone unworthy, you are showing the world what heaven looks like. Kung ano yung nasa heaven, dinadala mo sa earth. So itong earth, sabi nga nila, is our training ground. Dito palang practicing na natin kung anong meron sa heaven. Ano meron sa heaven? Love. Because our God is love. And forgiveness is part of love. Kasi kung di ka marunong magpatawad, di ka rin marunong magmahal. Ang kaya mo lang mahalin is yung mga taong kamahal-mahal. Yung mga taong hindi nakakasakit sa'yo. Yung mga taong sumusunod sa'yo. Yung mga taong mababait sa'yo. Ayun lang ang kaya mong mahalin. And those things, and those love, that love, is kaya rin gawin ng mga ibang tao. That's why, itaas natin yung standard natin. Let's love unworthy people. Okay lang ba magpa-challenge ako sa inyo? Pabilis sa magpatawad. Kunyari, si Pastor Nick, nagpatawad, 15 seconds. Bilis. Pastor Vince, 8 seconds. Di ba magkaroon tayong challenge na ganon? Pabilisan magpatawad. Sino kayo makakagawa ng tipong point 1?
milliseconds. Napakagandang challenge nun. Pabilisan magpatawad. Think of someone na hindi mo gusto. And ask yourself, paano kaya minahal ni Lord yung taong to? Ay, nagkapatawaran na kayo? Nagkapatawaran na sila. Mas mabilis sila dito. Nag-apply na agad. Galing. Very good. No? Think of someone na hindi mo gusto and ask yourself, paano kaya minahal ni Lord yung taong ito? Then, do one simple act of kindness sa kanila. You reflect heaven every time you love like a king. Nire-reflect natin ang hari every time na nagmamahal tayo ng mga taong di ka mahal-mahal at nagpapatawad tayo. In that way, nakikita mismo sa atin si Jesus Christ. So that's why, let's declare this. Let's declare this. Sabay-sabay tayo. I love because heaven loved me first, even when I did not deserve it. Again, mas malakas. This is not just a words, mga kapatid. It's a kingdom identity statement. You are loved because your Father is love. That's why, itong application natin, application. Number 1, bless someone who offended you. Mga kapatid, minsan mas madali talagang gantihan ang isang tao kesa mahalin sila. Pero tandaan mo, hindi tayo tinawag ng Diyos para gumanti. Hindi tayo tinawag para gumanti. Tinawag tayo para maging katulad ni Kristo. Ang marunong magpatawad. Ang marunong magmahal ng mga taong di ka mahal-mahal. Bless someone who offended you. Ibig sabihin, piliin mo magmahal kahit nasaktan ka. Sa halip na magreklamo or i-post mo siya, ipag-pray mo. Pwede mong padalahan din siya ng message or text. Sabihin mo, hi friend, hi girl, I just want you to know na pinagpe-pray kita. God bless. Hi bro, oo nga pala, gusto ko lang malaman mo bro, na pinagpe-pray kita. God bless. Pwede naman yun eh. Hindi mo kailangan patunayan sa buong mundo or sa mundo na ikaw ang tama.
Kailangan patunayan na ikaw ang tama. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, hindi nagbabalik ng insulto, kundi nagbabalik ng biyaya. Amen? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Remember this, mga kapatid. You are too blessed to be bitter. Once again, you are too blessed to be bitter. Kapag pinili mong magmahal, pinapatunayan mo lang mas mataas ang grace sa puso mo kaysa galit. Number 2, speak well of someone who spoke against you. Ito naman, minsan hindi physical na away, no? Kundi verbal. No? Yung mga salita, let's say, chismis. Yan. Mga chismis, mga patama post. Okay. Hindi siya physical, kundi verbal. Minsan, mga nagpaparinig. Pero, sabi ni Lord, di ba? Love your enemies. So, paano? Ganito. Kapag may nagsasalita ng tungkol sa ibang tao, lalo na yung nakaaway mo ng tao, siya yung pinag-uusapan, hindi mo kailangan sumabay. Sabihin mo lang, guys, baka may pinagdadaanan lang siya. Pag-pray na lang natin siya. Hindi mo kailangan patunayan na mas magaling ka. Ang gawin mo, baguhin mo yung atmosphere. Kasi, kung saan may chismis, doon ka magdala ng grace. At kung saan may galit, doon ka magdala ng peace. Or kapayapaan. You're not fighting gossip over or with another gossip. You're fighting it with goodness. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Last, serve someone who never expected grace. Ito yung pinakamalakas na kingdom move. Kumbaga, final blow. Most effective. Kapag may taong hindi deserving, hindi mabait, hindi marunong magpasalamat, pero pinili mo pa rin tulungan siya. Doon makikita ng mundo ang karakter ni Christ sa'yo. Pwede simpleng bagay lang. Tumulong ka sa katrabaho mo na dating nakagalit mo. O kaya lutuan mo yung kapitbahay nyo na kinaiinisan mo. Mag-offer ka ng prayer sa taong kagalit mo o iniiwasan mo. Hindi mo to gagawin para mapuri ka. Hindi mo gagawin itong mga bagay na ito para mapuri ka.
Gagawin mo ito dahil gusto mong ipakita sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. Because when you serve the undeserving person, you show the world that heaven looks like. Kapag naglilingkod ka sa taong walang inaantay, ikaw ay nagiging salamin ng langit dito sa lupa. Bless, kahit na nasaktan ka. Speak life, kahit na binabato ka ng mga masasakit na salita. Serve, kahit hindi nila deserve. Ganyan magmahal ang nasa kaharian. Ang kingdom love, hindi reactive, kundi redemptive. Hindi naghahantay na mahalin muna, kundi nauunang magmahal. At sa ganitong uri ng pag-ibig, nakikita ng mundo, ng buong mundo, ang puso ng hari. Kaya ipakita natin sa buong mundo ang puso ng hari. Magsilbing mirror tayo ng langit dito sa lupa. At ipakita sa kanila kung anong heaven dito sa lupa. Let's show to them ang pagmamahal na hindi pa nila nararanasan. Yung pagmamahal na hindi pa nila natatanggap. Kahit na sinasabi nila sa sarili nila na malabo naman may magmahal sa akin eh. Kasi hindi naman ako kamahal-mahal. Galing nga ako sa kulungan. Wala na taong magmamahal sa akin. Doon natin ipakita ang pagmamahal na hindi niya pa nararanasan. Dahil yung pagmamahal na yan, ang way para makita nila si Jesus Christ. Your love is the way to show them who is Jesus Christ. That's why let's love the unlovable people. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. So, may listahan na kayo ng taong kinainisan nyo? Pakita natin sa buong mundo ang pagmamahal ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at
Manalangin tayo sa ating Panginoon. Okay, let's bow our head. Let's close our eyes. Unang isipin yung katabi mo. Gamitin natin itong pagkakataon na to para ipag-pray yung mga taong nakasakit sa atin. Bibigyan ko kayo ng maybe 2 minutes to pray in silent. Those people na nakasakit sa inyo. Ipag-pray nyo sila at patawarin sila. I give you 2 minutes to pray for them. Hallelujah. Hindi mo kailangan tigasan ang puso mo. Hallelujah. Praise the Lord. Father, thank you, Lord, for loving us when we are unlovable. Thank you, Lord, sa pagpapakita sa amin, Lord, ng true kingdom looks like. Turuan mo, Lord, ang aming puso to love even for those who hurt us. To forgive even when it's hard to forgive. And to bless even when we are rejected. Lord, may your nature be seen in us, not just in our words, but in our actions also, O Lord. We declare to you, Lord, that your love rules in our hearts. And through us, others will see the heart of the King. In Jesus' name, amen and amen.